Noong araw na yon, may kakaibang lamig sa hangin, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa isang bagay na hindi mo basta-basta mararamdaman, pero tiyak mong nandyan. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik para sa isang baryong dati-rati puno ng sigawan ng mga bata, halakhakan ng matatanda, at alingas-ngas ng tsismis sa kanto. Pero ngayon parang lahat ay nagtatago. Lahat ay nagbabantay. At kami? Kami ang natitirang mga kaluluwa na pilit lumalaban sa isang kalaban na hindi mo makikita sa liwanag ng araw. Ako si Nestor. Tubong Baryo Malasa, isang maliit na liblib na lugar sa Visayas na hindi mo makikita sa karaniwang mapa. Isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Anak ako ng isang magsasaka na hindi ko na matandaan ang mukha, at isang inang isinumpa ng mga tao sa amin bilang aswang. Bata pa lang ako, dala ko na ang tatak ng kahihiyan, parang kasalanan kong ipinanganak ako sa maling pamilya. Walang gustong makipaglaro sa akin noon, kahit ako pa ang may dalang laruan. Wala ring gustong sumabay sa akin kumain, kahit ako pa ang may dalang pagkain. Ang tanging kaibigan ko lang ay si Leo, isang payat, maingay, at palabirong binata na kababata ko. Hindi ko alam kung bakit ako niya kinakausap noon, pero siguro dahil pareho kaming walang-wala. Yung tatay niya, manginginom at nananakit. Yung nanay niya, iniwan silang magkakapatid. Sa amin, ang tanging sandigan namin ay isa't isa. Kahit pa kinukutya kami ng mga tao, sabay kaming lumalaban. Palihim nga lang. Isang gabi, habang nag-igib kami ni Leo sa poso sa gilid ng kagubatan, napansin naming may nakatitig sa amin mula sa kakahuyan. Hindi kami sigurado. Baka hayop lang. Pero kakaiba ang pakiramdam. Parang may malamig na hiningang dumaan sa batok ko. Nang lumingon ako, wala naman. Natawa lang si Leo. Baka multo ng pag-ibig mo yon, Nes, biro niya habang kinikindatan ako. Tumawa ako, pero hindi ako natawa sa loob. Sa mga gabing katulad noon, paulit-ulit ko na lang tinatanong ang sarili ko, bakit ganon ang baryo namin? Bakit parang lahat ng tao ay may tinatabong takot? Bakit halos lahat ay may sariling kwento ng nawala sa gabi at hindi na nakita? May isang matandang babae sa amin, si Lola Dalia. Laging nakaupo sa harap ng lumang bahay niya, nakatitig sa kawalan. Lagi niyang sinasabi, hindi kayo ligtas dito. Lahat tayo nakatali sa sumpa. Wala nang nakikinig sa kanya. Ang iba nga, tinatawag pa siyang baliw. Pero isang araw, habang dumadaan ako, hinila niya ang braso ko at bumulong, ikaw ang makakakita. Ikaw ang makakatakas. Mabilis ko siyang nilayuan. Umiling ako at sinabing nababaliw na siya. Pero sa totoo lang, kinilabutan ako. Pagkaraan ng ilang araw, may nawawala na namang bata. Ang ikinagulat ng lahat, hindi ito napabalita. Walang pulis. Walang barangay. Tahimik ang lahat. Parang wala lang. Si Liu lang ang nagtangkang magsalita, pero pinatahimik siya ng tatay niya. Huwag mong pakialaman yan. Hindi mo alam kung sino ang nakikinig, sabi nito habang nakatitig sa kanya, hindi mata ang kausap, parang kaluluwa. Simula noon, napansin namin ni Leo ang mga pagbabago. Ang mga aso, hindi na tumatahol sa gabi. Ang mga ilaw sa kalsada, bigla-bigla na lang namamatay. May mga bahay na hindi na binubuksan sa umaga. At ang pinakakakaiba, ang mga taong kilala namin, parang hindi na sila ang dati. Si Aling Cora, na dating mahilig sa tsismis, biglang naging tahimik at laging nakatingin sa langit. Si Mang Rudy, na palaging may dalang itak sa bukid, ngayon ay may dalang sako sa gabi, at may likidong dumadaloy mula roon. Leo, sabi ko minsan habang nagkukumpuni kami ng bisikleta sa ilalim ng araw, hindi ba't parang may mali? Tumango siya, pero hindi na siya nagbiro. May mga gabi na akala ko na nanaginip ako. Pero pagdilat ko, nasa gilid ako ng kakahuyan. Walang alaala kung paano ako nakarating doon. Doon ko unang naramdaman na hindi na ito basta kababalaghan. May bumabalot sa amin. Isang aninong hindi mo masusundan pero nararamdaman mo sa bawat kanto. Isang kalmot sa pintuan sa hating gabi. Isang iyak ng sanggol na wala namang bata sa bahay. Isang tinig na pamilyar pero patay na ang may-ari. Dahil sa takot, minsan naming naisip ni Leo na tumakas. Maglakad palabas ng baryo. Subukan man lang.
Pero ilang metro pa lang mula sa huling bahay, parang may pader na hindi namin makita. Naamoy namin ang asupre. May humihila pabalik sa amin. At pag-uwi namin, naroon na sa pintuan ang nanay ni Leo pero may kakaiba sa mukha niya. Maputla. Matulis ang mga ngipin. At ang mga mata pula. Ma, tanong ni Leo. Umiti lang ang ina niya. Saan kayo galing, anak? Hindi na kami sumagot. At mula noon, hindi na rin kami nagtangkang umalis muli. Hanggang isang gabi, isang sigaw ang yumanig sa buong baryo. Isang matinis, matagal at punong-puno ng pighati. Tumakbo kaming magkaibigan papunta sa direksyon ng sigaw. At doon, nakita namin si Lola Dalia, duguan ang mga palad, hawak-hawak ang isang itim na anting-anting na tila gawa sa buto. Lumapit na ang gabi ng kalayaan, bulong niya habang nanginginig. Pero may kapalit may dugo. Nabitiwan ni Leo ang hawak niyang flashlight. Napatingin siya sa akin, at alam kong pareho ang iniisip namin, ano ang ibig sabihin ni Lola. Bago pa kami makatanong, bigla niyang tinuro ang kakahuyan. Doon magsisimula ang lahat. At doon din magtatapos. Mula sa likod ng mga puno may gumalaw. Mabagal. Mahaba ang anino. At nang tumama ang buwan sa mukha nito, hindi ito hayop. Hindi rin tao. At doon, nagsimula ang araw na lumaya kami, o akala naming lumaya kami, mula sa baryo ng mga aswang. Pero ang tanong, sino talaga ang nakalaya? Kami ba? O sila? Mula noong gabi ng sigaw ni Lola Dalia, hindi na naging pareho ang lahat. Kahit araw, ramdam mo pa rin ang bigat sa hangin. Hindi ito yung normal na init ng araw o lamig ng gabi, parang may presensya. Parang may matang nakamasid, nakikinig, nag-aabang. Ang mga tao sa baryo. Mas lalo silang tumahimik. Parang biglang lahat ay nagkakasundo na huwag magtanong, huwag mag-usisa. At kami ni Leo, mas lalo naming naramdaman na hindi na kami kabilang. Mula pagkabata, iniiwasan na talaga ako ng mga tao. Pero iba na ngayon. Hindi na lang iwas, may halong takot. Para bang may alam sila tungkol sa akin na ako mismo, hindi ko alam. Hanggang isang araw, dumating si Tia Marilo, kapatid ng yumaong nanay ko. Noon ko lang siya nakita ulit mula nang mailibing si inay, 8 taon na ang nakakaraan. Tahimik kaming nag-usap sa loob ng bahay. Halos hindi ko siya makilala. Matanda na siya't payat, pero matalim pa rin ang mata, parang laging may binabantayan. Nestor, anya habang hinihigpitan ang hawak sa baso ng salabat, hindi ko na sana sasabihin sa iyo, pero masyado nang malakas ang tawag. Tawag, tanong ko. Tumango siya. Ang dugo ng nanay mo hindi basta-basta. Hindi siya aswang, gaya ng sabi ng iba. Isa siyang tagabantay, isa sa mga huling lahi na may kakayahang harapin ang mga nilalang sa dilim. Isinumpa ang pamilya natin, Nestor. Isinumpa ng mga aswang na tinanggalan ng kapangyarihan. Parang binagsakan ako ng mundo. Ibig mong sabihin kaya ba ako iniiwasan ng mga tao? Dahil alam nilang darating ang panahon na ikaw ang susunod. Ayokong maniwala. Gusto kong sabihin gawa-gawa lang ito ng isang matandang babaeng nabaliw na sa takot. Pero isang bahagi ng puso ko, yung bahaging matagal ko nang tinatanggihan, parang gustong sumigaw na, tama siya. Nang gabing yon na naginip ako. Pero pakiramdam ko, hindi lang basta panaginip. Nasa ilalim ako ng tubig. Malamig. Madilim. At sa kailaliman, may mga matang nakatitig. Pula. Nagniningas. At sa gitna ng dilim, may sumulpot na nilalang, hindi tao, hindi hayop. Isang syokoy. Makinis ang balat, asul ang mata, at ang tinig niya'y tila hangin sa ilalim ng dagat. Ikaw ang huling tagapagmana, Anya. Ngunit hindi ka pa handa. Gusto kong magsalita pero parang nalunod ako sa sariling hininga. Ano nang ibig mong sabihin, tanong ng isip ko. Ang itim na buwan ay paparating. Ang pinakamatandang nilalang sa baryo ninyo ay magigising muli, at sa paggising niya, ang huling tagapagsara ng pinto sa dilim ay ikaw. Nang magising ako, basang-basa ang katawan ko, pero hindi pawis. Amoy alat. Amoy dagat. Agad akong nagtungo sa bukid kung saan kami ni Leo madalas tumambay, dala ang pagkalito sa isip ko.
Doon ko siya nadatnan, nakatanaw sa malayo, hawak-hawak ang lumanyang laruan na sinlaki ng palad, isang kabibe na kinukwento niya noong bata pa kami. Sabi niya, nakita raw niya ito sa ilog matapos siyang malunod sa baha 1 taon na ang nakalipas. Mula noon, hindi niya ito binitiwan. Nes, mahina niyang sabi habang pinaglalaruan ang kabibe. Parang may mga boses sa ulo ko. Sinasabihan akong huwag kang pagkatiwalaan. Napatingin ako sa kanya. Leo, ayokong maniwala, patuloy niya, pero parang may bahagi sa akin na gustong sundin yon. Hindi ko na alam kung kanino ako lalapit, kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Ang tanging alam ko, kailangang malaman ko pa ang totoo. Kaya kinagabihan, bumalik ako kay Tia Marilo. Doon niya ipinakita ang isang bagay na matagal na raw itinago para sa akin. Isang mutya. Maliit. Bilog. Lumana at kupas ang kulay, pero ramdam mong buhay ito. Ito ang inagaw sa nanay mo ng mga aswang noong huling digmaan. Ito ang dapat na ipapasa sa iyo kung hindi siya namatay ng maaga. Inabot niya ito sa akin. Sa sandaling mahawakan ko ito, parang may humaplos sa likod ng isip ko. Parang may dumaloy na init mula sa palad ko papunta sa puso. Bigla kong naalala ang mukha ni inay, hindi sa larawan, kundi parang totoong nakita ko siya sa harapan ko. Nestor, bulong niya sa alaala ko. Anak, panahon na. Umiling ako. Hindi. Hindi ako handa. Hindi ako katulad ni inay. Mahina ako. Takot ako. Mula sa madilim na sulok ng kwarto, lumitaw ang isang matandang lalaki na hindi ko napansing naroon pala. Ang balat niya ay parang balat ng punong kahoy, may bahid ng damo sa buhok niya, at may amoy ng sinaunang kabubatan. Lahat ng bayani nagsimula sa takot, anya. Ako si Goryo, dating albularyo ng baryo, bago kami itinaboy ng takot ng mga tao. Ako ang gagabay sa'yo. Gabay saan? Tanong ko. Sa pagsasanay. Sa pagtanggap sa kapalaran mong hindi mo pinili, pero ikaw lang ang makakayanan. Ipinakilala niya sa akin ang daan ng buntala, isang lihim na daan sa gubat kung saan matatagpuan ang mga panibagong nilalang, mga tanong na mas marami kaysa sagot, at mga pagsubok na susukat hindi lang sa lakas kundi sa puso. Doon ko natutunang ang mutya ay hindi lang basta bagay, ito'y pintuan. Pintuan papunta sa alaala ng mga nauna. At sa bawat gamit ko nito, isang alaala ni inay ang lumilitaw. Mga tagpo ng pakikibaka, ng sakripisyo, ng pagmamahal. Pero habang ako'y unti-unting natututo, mas lalo rin akong nilalayo ng mga tao sa baryo. Isang araw, naglalakad ako sa palengke, nang marinig ko ang bulungan ng mga tindera. Ayan na yung anak ng aswang. Sabi nila may mutya raw. Mag-iingat ka. Nag-init ang pakiramdam ko. Para akong hayop na tinuturo, sinusundan ng tingin. Lumingon ako sa kanila, at sa titig ko pa lang, umatras sila. Parang nakita nila sa akin ang isang bagay na hindi ko pa nga maintindihan. Pagbalik ko kina Leo, tahimik siya. Hindi na siya tumatawa, hindi na siya nagbibiro. May bumisita sa bahay namin kagabi, anya. May itim na damit. Mahaba ang buhok. Hindi ko nakita ang mukha pero sinabi niya, ang kaibigan mo, haharap sa huling gabi. Gusto kong sabihing huwag siyang makinig. Na baka panaginip lang. Pero sa mundo namin ngayon, ang panaginip ay babala. At habang nakaupo kami sa ilalim ng punong mangga, mahigpit niyang hinawakan ang kabibe. Nes, kung sakaling may mangyari sa akin, alalahanin mo, hindi kita iniwan. Pinili lang ako ng dilim ng hindi ko namamalayan. Bumigat ang dibdib ko. At sa katahimikan ng hangin, isang kulog ang lumitaw mula sa malayo, kahit wala namang ulan. Tumingala kami. Ang buwan, unti-unti nang nawawala ang liwanag. Isang itim na anino ang bumabalot dito. Ang itim na buwan nagsisimula na. At kami, wala pa sa kalahati ng katotohanan. Hindi ko alam kung anong mas mahirap, ang matutong humawak ng mutya na tila buhay, o ang tanggapin na wala na akong normal na buhay na babalikan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng mga mata ng mga tao, ang panlalamig ni Leo, at ang katahimikan ng baryo na tila naghahanda sa isang malaking unos. Ang mutya, na minsan ko lang hinawakan at agad nagbigay sa akin ng mga alaala ni inay, ay ngayon parang pabigat na bato sa dibdib ko.
Parang nagsisisi ako na hinayaan ko itong gisingin ang dugo sa loob ko. Lahat ng natutunan ko kay Manggorio, ang pagbasa ng hangin, ang pakikinig sa ugong ng lupa, ang pagkilala sa anino sa ilalim ng tubig, hindi ko magamit ng buo. Dahil habang lumalakas ako sa labas, tila unti-unti akong ginigiba sa loob. Hindi ko pa rin makalimutan ang sinabi ni Leo noon na may bumisita sa kanila at binalaan siya tungkol sa akin. Mula noon, hindi na siya tumatawa katulad ng dati. Hindi na siya lumalapit. Parang may pader na bigla na lang tumayo sa pagitan namin. At ang pinakamasakit, hindi ko alam kung ako ang nagtayo noon o siya. Gabi-gabi, hindi na ako natutulog ng maayos. Minsan, nagigising ako sa tunog ng mga kuko na kumakalmot sa labas ng bintana. Minsan naman, may makikitang aninong mabilis na dumaan sa gilid ng bahay. Hindi ko na alam kung guni-guni lang ba ng pagod o totoong bantay na ng dilim ang humahabol sa akin. Minsan, naririnig ko ang pangalan ko. Nestor. Isang pabulong, halos wala sa hangin, pero ramdam mo sa kalamnan. Para siyang paanyaya o babala. Isang hating gabi, habang nag-ensayo ako sa ilalim ng punong balete, biglang humigpit ang hangin. Tumayo ang balahibo ko sa batok. Naroon si Manggorio, nanonood sa malayo, pero may kakaibang lungkot sa kanyang mukha. Dumarating na sila, bulong niya. Mga sugo ng itim na Ginoo. Mga tagapaglinis ng daan para sa kanyang pagbabalik. Pwede ba akong umatras? Tanong ko, halos pabulong. Tumingin siya sa akin, diretsyo sa mata. Pwede. Pero hindi na mabubura ang marka sa'yo. Kahit saan ka magtago, kahit anong itapon mo sa mutya, hahanapin ka ng gabi. Hindi ako sumagot. Sa halip, tumayo ako at nilingon ang gubat sa silangan, kung saan tila may nagsisimulang gumalaw sa pagitan ng mga puno. Kinabukasan, dumating ang balita, si Aling Cora, natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kanyang bahay. Walang sugat. Walang palatandaan ng pilit na pagpasok. Pero ang mga mata niya, bukas na bukas, para bang may nakita siyang hindi makakalimutan. Walang gustong magsalita. Pero nararamdaman ko sa katahimikan nila, alam nila. At sa likod ng takot nila, nakatingin sila sa akin. Na parang kasalanan ko. Hindi ko kinaya. Tumakbo ako palayo sa bahay, sa gubat, sa ilog. Sa lahat. Naupo ako sa gilid ng bato, sa lugar kung saan kami madalas ni Leo noon. Doon ko binunot ang mutya sa bulsa at tiningnan ito ng matagal. Ano ba talaga ang gusto niyong mangyari sa akin, sigaw ko. Ako na nga tong iniwan ng lahat, ako pa yung kailangan niyong iligtas ang lahat. Paano kung hindi ko kaya? At sa katahimikan, biglang may bumulong mula sa hangin, tinig ng babae. Mahina, malambing, pamilyar. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa, anak. Napatingin ako sa paligid. Wala akong nakita. Pero ramdam ko si inay yon. Isa sa mga alaala na naiwang nakasilid sa mutya. Tumulo ang luha ko. Parang ngayon lang ako umiyak ng ganito, hindi sa sakit ng katawan, kundi sa bigat ng pusong hindi maintindihan. Nang gabing iyon, hindi na ako natulog. Hinintay ko ang dilim. Inayos ko ang mga natutunan ko mula kay Manggorio. Pinag-aralan ko ang mga tunog sa paligid. At noong lumitaw ang aninong madalas kong makita, ngayon, hindi na ako umatras. Humugot ako ng hininga at tinanong, sino ka? Mula sa dilim, sumulpot ang isang nilalang. Mahaba ang buhok, kulay putik ang balat, at ang mga mata, itim na itim, parang walang kaluluwa. Isa siyang tagapangarap, nilalang na sinasakyan ang panaginip para sirain ang loob ng isang tao. Isa sa mga sugo ng itim na Ginoo. Bakit mo ako sinusundan? Tanong ko. Dahil kapag bumigay ang puso mo, mabubukas ang pinto, sagot niya. Kapag sumuko ka, lalaya kami. Bigla siyang umatake, mabilis, parang aninong walang bigat. Umikot ako, inabot ang mutya at pinikit ang mata. At sa isang iglap, sumiklab ang liwanag mula sa kamay ko. Napaatras ang nilalang, napaiyak. Sumisigaw siya habang unti-unting nagiging abo. Sa pagkakaupo ko sa damuhan matapos noon, humahabol pa rin ang hininga ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na ako basta mahina. Pero sa loob ko, may sugat pa rin hindi nagsasara. Kinabukasan, sinubukan kong kausapin si Leo. Hinanap ko siya sa bahay nila pero wala.
Sabi ng kapatid niya, kaninang madaling araw daw, umalis ng walang paalam. Naiwan lang sa lamesa ang kabibe. Nang hawakan ko ito, bigla kong narinig ang tinig niya mula sa loob. Nestor, patawarin mo ako. Hindi ko kinaya. Pinangakuan nila ako. Hindi ko alam kung anong totoo. Pero kahit ano nang mangyari, ikaw pa rin ang kaibigan ko. Tumigil ang mundo ko. Ang kabibe, pinasok na ng mga nilalang. At si Leo, baka kinuha na ng dilim. Muling binalikan ko si Manggorio. Nakuha na nila si Leo. Umiling siya. Hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan mo nang harapin ang pinakamadilim na bahagi ng puso mo. Paano kung hindi ko pa kayang patawarin ang sarili ko? Doon nagsisimula ang tunay na laban. At habang tumatagal ang gabi, mas lalo kong naintindihan ang mga panaginip, ang mga bulong, at ang mga alaala ng aking ina. Hindi ako pinili dahil malakas ako. Pinili ako dahil ako lang ang may sugat na sapat na lalim para sirain o iligtas ang mundo. Ngunit sa mga susunod na araw, hindi lang ako ang dapat kong iligtas, kundi ang kaibigan kong minahal ko na parang kapatid. At ang buong baryong tinuring akong salot. Ang gabi ay lumalalim. At ang itim na Ginoo nagbubukas na ng mata. 2 araw na ang lumipas mula nang malaman kong kinuha na ng dilim si Leo. 2 araw na hindi ako halos kumain, hindi ako makatulog ng maayos. Sa bawat pagsara ng mata ko, siya ang nakikita ko, hindi bilang kaibigang dati kong kasama sa bawat laro't pangarap, kundi bilang isang nilalang na baka hindi ko na lubusang makilala kapag muling humarap sa akin. Ang baryo, tila lalong nalulunod sa katahimikan. Sa araw, walang masyadong lumalabas. Sa gabi, ang mga ilaw ng bahay, halos sabay-sabay nagsasara bago pa man tumuntong ang 7:00. Ang mga aso, hindi na tumatahol, para bang alam nilang wala silang laban sa paparating. At ako, habang pinipilit kong mag-ensayo kay Manggorio, ramdam kong hindi sapat ang bawat galaw ko. Minsan, napapatingin siya sa akin na may halong pag-aalala. Hindi ang lakas ng katawan ang magwawagi sa huling gabi, wika niya, kundi ang tapang ng puso. Pero ano ba ng laman ng puso ko ngayon? Takot, galit, lungkot. At isang tanong na paulit-ulit kong tinatago, paano kung si Leo na ang magiging kalaban ko sa huli? Gabi ng ika-4 na araw, habang nasa ilalim ako ng punong balete para mag-practice, biglang lumamig ang paligid. May pumasok na hangin mula sa silangan, malamig na parang hiniwa ang balat ko. Bigla akong napatigil. Tumingin ako sa paligid at doon ko siya nakita. Sa pagitan ng mga anino, isang babae. Maputi ang balat, mahaba ang buhok na tila itim na usok, at ang mga mata, blanko. Wala siyang ngiti, pero hindi rin galit ang mukha niya. Parang wala siyang emosyon. Tumayo lang siya roon, nakatitig sa akin, habang ang hangin ay unti-unting humihinto. Hinugot ko ang mutya mula sa bulsa ko. Ngunit bago ko pa ito mahawakan ng buo, nawala siya. Isang iglap. Parang wala. Pero hindi ako nagkamali, may nilalang na nagpaparamdam, sumusubok, sumisilip kung gaano na ako kahanda. Kinabukasan, dumating si Leo. Bigla lang siyang lumitaw sa labas ng kubo ni Manggorio, basang-basa sa ulan, walang dalang kahit ano, nanginginig at may sugat sa balikat. Nagulat kami pareho. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Si Manggorio agad siyang pinapasok at tinapalan ng halamang gamot. Tahimik lang si Leo habang ginagamot. Ako naman, nakaupo sa sulok, hindi alam kung anong sasabihin. Pero sa dulo, ako pa rin ang unang nagsalita. Akala ko kinuha ka na nila. Tumingin siya sa akin. Halos na. Pero binitawan nila ako. Siguro gusto nilang makita kung hanggang saan mo ako kayang ipaglaban. Anong ibig mong sabihin, tanong ko, may halong ka ba? Ginamit nila ang mga alaala natin, Nes. Yung mga masaya. Ginawa nilang panaginip tapos binaluktot. Ginawa nilang kasinungalingan. Sa loob ng panaginip na yon, ako yung iniwan mo. Ako yung sinakripisyo mo. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Leo. Naniwala ako sa panaginip. Kaya ako muntik mawala. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o hindi. Pero naupo ako sa tabi niya, dahan-dahan, at inilabas ang kabibe na naiwan niya. Inabot ko ito.
Hindi kita iniwan, Leo. Natakot lang ako. At hanggang ngayon, natatakot pa rin ako. Kinuha niya ang kabibe, pinisil ng mahigpit. Ngayon, sabay tayong matatakot. Pero hindi na tayo mag-iisa. Simula noon, sabay na kaming nagsanay. Si Manggorio, mas lalo pang naging mahigpit. May mga gabing pinapasok niya kami sa kabubatan para hanapin ang ugat ng liwanag, isang halaman na nabubuhay lang kapag may panganib sa paligid. Sabi niya, kung hindi namin ito mahanap, hindi pa sapat ang pakiramdam namin sa dilim. Isang gabi, habang nasa gitna kami ng kabubatan, nakarinig kami ng tunog, parang impit na iyak ng sanggol. Ano yon? Tanong ni Leo, humawak sa braso ko. Hindi ako sumagot. Sinundan namin ang tunog. Sa gitna ng mga damuhan, may isang maliit na sako. Gumagalaw. Dahan-dahan ko itong nilapitan. Binuksan. Wala itong laman maliban sa isang palad ng bata, hindi putol, kundi ilusyon. Nang bigla itong naglaho, sumiklab ang hangin, at isang boses ang lumutang sa paligid. Malapit na kaming mabuo, pareho kaming napaatras. Tumakbo kami pabalik kay Manggorio. Nang marinig niya ang kwento, tumango siya. Hindi lang ito laro. Ginagamit nila ang takot nyo para basagin ang loob ninyo. At kapag nabasag na ang loob, susunod na ang katawan. Kinaumagahan, dumalaw kami sa mga bahay ng baryo. Pero hindi na ito tulad ng dati. May mga pintuang nakabukas ng bahagya, pero walang tao sa loob. May mga mesa na may pagkaing hilaw, tila iniwang bigla. At sa isang bahay, natagpuan namin si Mang Rudy, nakatayo sa gitna ng sala, nakatalikod. Rudy, tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala na siyang mata. Mga butas na lang, at mula roon may gumagapang na itim na likido. Tumatakbo na ang oras nyo, bulong niya. Ang itim na Ginoo nagugutom na. Bago pa siya makalapit, hinawakan ko ang mutya. Sa isang iglap, nagliwanag ito. Napaatras si Mang Rudy, nagsisigaw habang nilalamon ng sariling anino. At pagdating ng liwanag, wala na siya. Isang bakas na lang sa sahig. Nagmadali kaming umalis. Habang naglalakad pabalik, tahimik kaming dalawa ni Leo. Ramdam naming pareho, lumalapit na ang wakas. Hindi ko akalaing ganito pala kahirap ang gyerang hindi mo nakikita, sabi ni Leo. Hindi armas ang kailangan, kundi paniniwala. Tumango ako. At tapang na kahit hindi mo sigurado kung may bukas pa. Sa gabing yon, habang pinapahinga namin ang katawan namin, inabot sa amin ni Manggorio ang isang maliit na lalagyan. Sa loob nito, may isang itim na buto, buto ng sinumpang diwata, sabi niya. Kapag dumating na ang huling gabi, ito ang magiging huling panangga. Pero may kapalit. Lahat ng takot mo kailangang harapin mo ng sabay-sabay. Tinanggap ko ito. Inilagay sa loob ng mutya. At habang nakatingin kami ni Leo sa dilim ng kabubatan, sabay naming naramdaman ang pag-angat ng lupa. Ang hangin tila nababali. Ang gabi hindi na lang basta gabi. Parang nilalamon na ang mundo. Hindi pa ito ang wakas. Pero ramdam naming malapit na. At kapag dumating ang huling gabi, wala na kaming atrasan. Ang gabi bago ang pag-ikot ng itim na buwan, hindi na ako makatulog. Wala nang katahimikan na sapat para patahanin ang utak ko. Ang bawat kaluskos sa labas, ang bawat bulong ng hangin, tila may dalang babala. Sa labas ng kubo ni Manggorio, nakaupo ako sa bangkito habang hawak ang mutya. Nakapikit ang mga mata ko pero gising ang diwa, naghihintay. Narinig kong lumapit si Leo. Tahimik siyang umupo sa tabi ko. Sandali kaming walang imik hanggang siya na ang unang nagsalita. Naalala mo yung luma nating laro noong bata tayo? Yung magtatago ako sa ilalim ng kawayan, tapos ang usapan, kahit anong mangyari, di mo ako iiwan. Napangiti ako, pilit. Ikaw ang unang sumira sa usapan yon. Nakatulog ka sa ilalim ng kawayan, naiwan mo akong naghahanap. Tumawa siya, pero walang tunog. Ngayon, ikaw na ang naghahanap. At ako, baka ako na ang nawawala. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ngunit hindi na siya sumagot. Tumingin siya sa dilim, parang may kinakausap na hindi ko nakikita. Doon pa lang, may naramdaman na akong bigat sa dibdib, yung pakiramdam na may hindi sinasabi ang taong mahalaga sa'yo.
Kinabukasan, habang patuloy kaming nagsasanay, may dumating na kakaiba. Isang batang babae. Walang saplot sa paa, may suot na puting damit na punang putik, at may daladalang piraso ng basag na salamin. Lumapit siya sa amin ni Leo habang nasa gilid kami ng ilog. Hindi siya umiiyak, hindi rin natatakot. Tinitigan lang kami. Ano nang ginagawa mo rito, iha? Tanong ni Leo, dahan-dahan ang kilos para di siya matakot. May dala akong mensahe, sagot niya. Para sa anak ng tagabantay. Nanlamig ang batok ko. Ako? Tumango siya. Ang itim na Ginoo hindi lang basta halimaw. Isa siyang dating tagabantay, gaya ng iyong ina. Ngunit isinumpa ng liwanag at itinapon sa dilim. Parang lumabo ang paningin ko sa narinig. Hindi ibig mong sabihin. May dugong tagabantay din siya. Kaya kayong dalawa lang ang makakapatay sa isa't isa. Pero kung hindi mo siya kayang labanan sa loob mo, ikaw ang magiging kasangkapan niya. Hindi ko na alam kung paano tatanggapin ang lahat ng yon. Habang ako'y lumalakas, lumalalim rin pala ang ugnayan ko sa kaaway. Kaya pala ramdam ko minsan ang malamig niyang hininga sa panaginip. Kaya pala tila kilala ko siya, ang galaw, ang isip, ang takot. Bago pa ako makapagtanong pa, bigla na lang naglaho ang bata. Isang iglap. Naiwan lang ang basag na salamin na dala niya, at nang tingnan ko ito, hindi ko nakita ang sarili kong mukha, kundi ang mukha ng isang lalaki na may pulang mata, maitim ang balat, at may marka ng mutya sa dibdib. Ang itim na Ginoo. At hawak niya ang kabibi ni Leo. Doon na ako nakatitiyak. May itinatago si Leo. Gabi ulit. Nagkunwari akong natutulog, pero binantayan ko si Leo mula sa loob ng kubo. Nang lumabas siya, dahan-dahan akong sumunod. Hindi siya dumiretso sa kabubatan, kundi sa ilalim ng bangin, sa isang kuweba na tila matagal nang tinatago. Mula sa likod ng mga puno, nakita ko siya. Nakaluhod. Sa harap ng isang aninong nakatayo, isang nilalang na parang wala ng anyo ng tao. Ang mukha nabalot ng usok. Ang mga kamay mahabat parang kaliskis. Pero ang tinig pamilyar. Handa ka na bang ibigay ang natitirang mutya? Tanong ng nilalang. Tahimik si Leo. Pero nang muling magsalita, narinig ko ang sakit sa boses niya. Walang ibang paraan? Kailangan ba talaga siyang isakripisyo? Sumigaw ako. Ay! Nabigla sila pareho. Tumakbo ako palapit, hawak ang mutya, naglalagablab na ang init sa palad ko. Ano to, Leo? Matagal ka nang may koneksyon sa kanila, di ba? Puno ng luha ang mata niya. Nes pinangakuan nila ako na ililigtas ang pamilya ko. Isang mutya lang ang kapalit. Hindi ko alam na ikaw pala ang babagsakan ng lahat. Pinagkatiwalaan kita, sigaw ko. Ikaw lang ang natira sakin, tapos ikaw rin pala ang magpapahamak sakin. Humakbang siya palapit, nanginginig. Nagsimula akong maniwala sa kanila nang akala ko, hindi na ako importante sa'yo. Akala ko hindi mo na ako kailangan. Pero mali ako. Huli ko nang na-realize na ikaw ang dahilan kung bakit may natitira pa sa akin na liwanag. Hindi ko na alam kung anong mas matimbang, ang galit sa pagtataksil o ang sakit ng pag-intindi. Ang anino sa likod niya ay humakbang na rin, pero bago pa ito makalapit, sumiklab ang mutya sa palad ko at isang liwanag ang bumalot sa paligid. Napaatras ang nilalang. Hindi pa tapos ang pagsubok, sabi nito. Kapag dumating ang gabi ng wakas, isa sa inyo ang kailangang mawala. At muli, nawala siya sa anino. Naiwan kaming dalawa ni Leo. Tahimik. Parehong sugatan, hindi sa katawan, kundi sa tiwala. Umupo siya sa lupa, hawak ang kabibi niya. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako, Anya. Hindi ko rin alam, sagot ko. Pero kung gusto mong itama ang pagkakamali, kailangan nating tapusin to, magkasama. Tumango siya. Sa wakas. Pagbalik namin kay Manggorio, wala na siya. Ang buong kubo, nawasak. Sa gitna ng abo, nakasulat ang mga salitang, huwag niyong sabihin hindi kayo binalaan. Wala ng oras. Wala ng takas. At sa dulo ng gabi, habang nakaupo kami ni Leo sa harap ng apoy, parehong tahimik, parehong may pasan-pasan, sabay naming naramdaman ang paggalaw ng lupa. Malapit na siya. Ang itim na Ginoo.
At sa pagdilat ng buwan, kailangan naming harapin ang katotohanang baka ang kalaban ay bahagi rin ng sarili naming mga anino. Ang gabi ng itim na buwan ay dumating na parang bagyong walang paunang ihip. Tahimik ang baryo pero ramdam mo ang pag-ikot ng lupa. Sa bawat hakbang ko papunta sa gitna ng gubat, kasama si Leo, para kaming lumalakad sa hangin na nagbabanta ng pagkasira. Sa taas, ang buwan hindi na siya puti. Itim. Parang batong ibinabad sa dugo. Humigpit ang hawak ko sa mutya. Mainit ito. Buhay. Sa bawat pintig ng puso ko, tumutugon ito ng sariling pintig, parang may dalawang kaluluwang nagtutulakan sa loob ng katawan ko. Sa likod ko, si Leo, tahimik pero handa. Hindi ko pa rin lubos na alam kung anong plano niya noon, kung paano siya nakapasok sa bitag ng kaaway. Pero sa gabing ito, wala na akong oras para sa pagdududa. Kailangan ko siyang pagkatiwalaan, kahit kalahating puso lang ang kayang ibigay. Nang marating namin ang pinakagitna ng kagubatan, natagpuan namin ang isang bilog na bato, parang altar na niluma ng panahon. Sa paligid nito, mga puno na parang yumuko na sa bigat ng dilim. Doon siya lumitaw, ang itim na Ginoo. Hindi na siya anino lang. Ngayon, buo na siya. Katawan ng tao, balat na tila uling, at mga mata na kulay abo, walang puti, walang buhay. Sa dibdib niya may marka, katulad ng sa mutya, pero pabaligtad. Isang sirang selyo. Tinitigan niya ako. Dumating ka nga. Hindi para sa iyo, sagot ko. Para sa baryo. Para sa mga nawala. Para sa sarili ko. Tumawa siya, hindi halakhak, kundi parang hungkag na tunog mula sa ilalim ng lupa. Alam mo bang ako rin ay dating tagabantay, gaya ng ina mo? Isinumpa ako dahil pinili kong iligtas ang isang kaibigang traidor. Sa dulo, ako ang sinunog ng liwanag. Dahil nilamon ka ng sariling anino, sagot ko, halos pabulong. Hindi anino ang problema, kundi liwanag na bulag sa kahinaan ng tao. Hindi ko na siya pinakinggan. Inilabas ko ang mutya at sabay na rin si Leo sa pag-activate ng kabibe. Pumailaw ito, hindi tulad ng dati. Ngayon, tila mas mabigat, mas masakit. Ang lupa sa ilalim ng mga paa namin umangat. At mula sa paligid, nagsulputan ang mga nilalang ng dilim, tagapangarap, usok na may mukha, mga nilalang na walang laman kundi itim na laman at buntong hininga ng mga matagal ng patay. Nagsimula ang laban. Tumakbo si Leo sa kaliwa, humarang sa mga nilalang, gamit ang kabibe na ngayon ay may apoy sa paligid. Ako naman, nakatuon kay itim na Ginoo. Bawat galaw niya, bigat ng mundo ang dala. Bawat hampas ng kamay niya, humahati sa hangin. Muntik na akong tamaan, pero ang mutya, parang gumagabay sa galaw ko. May mga pagkakataong hindi ako sigurado kung ako ba ang kumikilos, o may ibang gumagalaw para sa akin. Hindi mo ako kayang talunin, sabi ng itim na Ginoo. Dahil ako ay ikaw rin. Sa isang saglit, bigla siyang naglaho. At sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ko, hinawakan ang ulo ko. Sa sandaling iyon, pumasok siya sa isip ko. Lahat ng alaala ko, ang pagkamatay ni inay, ang pagkawalay sa mga tao sa baryo, ang sakit ng pagtataksil ni Leo, lahat iyon, parang sinaksak muli. Sa loob ng isipan ko, siya ang nagsasalita sa loob ko. Tingnan mo, Nestor. Wala kang pamilya. Iniwan ka ng lahat. Kahit ang matalik mong kaibigan, isinuko ka. Anong dahilan para lumaban ka pa? Napaluhod ako sa lupa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sumuko. Pero sa isang sulok ng alaala ko, naroon ang tinig ni inay. Malinaw. Mainit. Anak, hindi mo kailangang maging perpekto para lumaban. Kailangan mo lang piliing tumindig kahit durog na ang puso mo. Napatingin ako sa langit at sa gitna ng itim na buwan may liwanag. Maliit. Pero malinaw. Tanda na hindi pa lahat ay nawala. Tumayo ako, dahan-dahan, hawak ang mutya. Hindi ako katulad mo, sabi ko. Hindi ko pipiliing masaktan para lang makapaghiganti. Mas gugustuhin kong masira basta hindi ko isusuko kung sino ako. Sumiklab ang liwanag mula sa mutya. Ang katawan ko, binalot ng apoy, hindi masakit, kundi nakakapagpagaling. Tumalon ako papunta sa itim na Ginoo at sabay naming pinagsagupa ang aming mga enerhiya. Para bang dalawang mundo ang nagbanggaan.
Ang lupa, nabiyak. Ang mga anino, napunit. Sa gilid ng mata ko, nakita ko si Leo na paluhod, duguan. Isa sa mga nilalang ng dilim, tinamaan siya sa tagiliran. Tumakbo ako sa kanya. Nes, tapusin mo na. Kaya mo yan, Anya, hinahabol ang hininga. Hindi kita iiwan, sagot ko. Ngunit sa likod ko, dumating muli ang itim na Ginoo, mas malakas, mas galit. Itinaas niya ang mga kamay niya, at mula sa lupa, lumabas ang mga ugat na may mga ngipin. Kailangan kong pumili. Si Leo o ang pagwasak sa kaaway. Tiningnan ko siya. Leo, may paraan. Pero hindi ko kayang mag-isa. Tumango siya. Inabot ang kabibi niya. Pagsamahin mo sa mutya. Kahit anong mangyari, salamat. Hawak ang dalawang bagay, mutya at kabibe, pinagdikit ko sila sa gitna ng dibdib ko. Bigla itong sumabog ng liwanag. Ang katawan ko parang nasusunog at nagyelo sa parehong oras. Naramdaman ko ang bawat kirot ng buhay ko, bawat sakit, bawat alaala. At sa gitna noon, isang puwersa ang lumabas, isang nilalang na kalahating liwanag, kalahating anino. Ako. Pero higit sa akin. Ito ang tumama sa itim na Ginoo. Sa huling sandali, nagtagpo ang aming mga mata. At sa halip na galit, nakita ko ang lungkot. Patawad, bulong niya. At siya'y nawala. Nagising ako sa gitna ng abo. Si Leo, nakahandusay sa tabi ko, walang malay. Ngunit humihinga pa. Wala na ang mga nilalang. Tahimik na ulit ang kagubatan. Pero bago ko maisara ang mga mata ko, may naramdaman akong malamig na hangin sa batok ko. At isang boses. Natalo mo ako, Nestor. Pero ang dilim laging naghihintay. Tumayo ako. Hinawakan ang mutya at kabibe, ngayon, isa na lang silang bagay. At alam ko, hindi pa ito ang wakas. Sa mundong ito, ang liwanag ay hindi palaging panalo. Pero sa bawat pagkatalo, may panibagong liwanag na ipinapanganak. Umaga na nang tuluyan akong magising. Ang araw, mababa pa lang sa silangan, at ang liwanag nito ay parang unang hininga matapos ang matagal na pagkalunod. Mainit sa balat, pero hindi masakit. Parang pagyakap ng isang matagal nang nawalay na ina. Sa tabi ko, si Leo tahimik, nakaidlip, hawak pa rin ang kabibe. Ang mukha niya ay maputla, at sa bawat paghinga niya, kita mong pinipilit niyang manatili. Nilapitan ko siya, hinawakan ang kamay niya. Mainit pa. Buhay pa. Wala na ang mutya. O siguro, hindi na ito hiwalay sa akin. Sa loob ng katawan ko, ramdam kong may nanatili, isang apoy na hindi na kailanman mamamatay. At sa apoy na yon, naroon ang boses ni Inay, ang alaala ni Mang Goryo, ang kabutihan ni Leo, at ang lahat ng nagtiwala kahit sa panahong ako mismo'y hindi na sigurado sa sarili ko. Bumangon ako, dahan-dahan, at inilibot ang mata sa paligid. Tahimik ang kagubatan. Wala na ang mga nilalang ng dilim. Wala na ang itim na Ginoo. Sa wakas, tapos na ang gabi. Pero hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Nang makabangon si Leo, wala siyang imik. Umupo lang siya sa tabi ko, at sabay naming pinagmasdan ang pagbabalik ng kulay sa paligid, ang mga dahon, muling sumasayaw sa hangin, ang mga ibon, nagbabalik sa mga sanga. Para kaming dalawang sundalong pagod, walang lakas pero sabik huminga. Akala ko. Di na tayo makakakita ng ganitong liwanag, Anya, mahina ang boses. Akala ko rin, sagot ko. Pero siguro, kailangan lang natin pagdaanan ang pinakamadilim para mas maunawaan ang kahulugan ng liwanag. Bumalik kami sa baryo. Ang mga tao, unti-unting lumalabas sa kani-kanilang tahanan. Tahimik pa rin sila, pero hindi na tulad ng dati. Ngayon, may tanong sa kanilang mga mata, hindi takot, kundi pag-unawa. May ilan na lumapit sa akin. Si Aling Sima, si Mang Cardo, maging si Tita Lulu na dati laging nakakandado ang pinto tuwing ako ay dadaan. Nestor, totoo ba ang lahat ng nangyari? Tanong ni Aling Sima, nanginginig ang tinig. Tumango ako. Totoo. Pero tapos na. Ligtas na tayo. At sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman na isa akong dayuhan sa sarili kong baryo. May ngiti. May yakap. May pagbati. Unti-unti, binubuo ng katahimikan ang mga wasak na relasyon.
Siguro hindi na babalik ang lahat sa dati, pero sa bagong anyo ng baryo, may lugar na para sa akin. Ilang araw matapos ang laban, nawala si Mang Goryo. Wala nang bakas sa lumang kubo niya. Pero iniwan niya sa akin ang isang sulat, nakalagay sa ilalim ng bato, Nestor, ang tunay na tagabantay ay hindi ipinanganak sa lakas, kundi sa pagpili. Hindi ka namin pinili dahil ikaw ang pinakamalakas, kundi dahil ikaw ang nagpasya. Alagaan mo ang apoy. Ito'y sayo na. Sa sulat na yon, umiyak ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng pasasalamat. Na sa lahat ng sakit may saysay. Sa lahat ng pagdurusa may direksyon. Si Leo. Unti-unting bumuti ang kalagayan niya. Minsan, nananahimik pa rin siya, baka dahil sa alaala ng mga maling desisyon, o dahil sa takot na baka bumalik ang kadiliman. Pero bawat araw, sinasamahan ko siya. Sa ilog. Sa ilalim ng kawayan. Sa mga lugar kung saan kami nagsimula. At doon, unti-unti rin siyang bumabalik. Patawarin mo pa rin kaya ako, kung dumating ulit yung gabi, tanong niya minsan, habang pinagmamasdan namin ang tubig. Hindi mo kailangang tanungin yon, sagot ko. Ang mahalaga, nandito ka pa. At minsan, yon na ang sapat para gumaling. Ang baryo, nagsimulang muling magtanim. Ang mga bata, muling nagtatakbuhan sa palengke. Ang mga matatanda, muling nakangiti habang nagkakape sa ilalim ng punong mangga. Pero may bahagi ng lahat na nagbago. May mga gabi pa ring tahimik. May mga panaginip pa ring bumabalik. At may mga mata pa ring lumilingon sa dilim, kahit alam na nila kung sino ang lumaban para sa kanila. Ako si Nestor. Hindi ako bayani. Hindi ako banal. Isa lang akong taong sinubok ng dilim at sa gitna ng lahat, pinili pa ring tumindig. Hindi ko alam kung kailan muling babalik ang itim na Ginoo o kung may bagong banta na darating. Pero ngayong hawak ko na ang mutya at kasama ko pa rin ang mga taong mahalaga sa akin, alam kong handa na ako. Sa huling gabi bago kami bumalik sa normal, naglakad ako mag-isa papunta sa burol. Doon sa lugar kung saan unang lumitaw ang anino. Naupo ako sa ilalim ng puno ng balete, hawak ang basag na kabibe ni Leo, ang unang kabibe, yung naiwan noon sa lamesa. Sa loob nito, wala nang tunog. Wala nang tinig. Pero sa hangin, may bulong. Ang liwanag ay hindi palaging sumisigaw. Minsan, bulong lang siya sa gitna ng dilim, sapat para ipaalala na hindi ka nag-iisa. Napatingin ako sa langit. Ang buwan, bilog. Malinaw. Wala nang anino. Sa wakas, lumaya na kami. At sa puso kong minsang binutas ng takot, may liwanag ng hindi na kailanman mamamatay.